na masyadong iniisip ngayon. Yun. Yun yung video na nilabas. Anong proof no na April 8 nangyari yun? Anong proof no na April 8 na nangyari yun? Di ba? Anong proof? Anong proof? Wala. Walang Sir, proof. The meeting lasted for more than 1.5 hours. Yeah. So, ang tanong natin, sir, isa't kalahating oras. So, para sa mga kababayan na Kasi kung meron yan, pwede sanang dyaryo eh. May ganun eh. Di ba? Oh, bakit wala? Oh. Kasi nga, maaari, hindi ko sinasabi kung totoo, maaari luma yung video, o maaari din AI yung video. Kasi ganyan naman ang lagi niya sinasabi noon eh. Pag merong ebidensya pinapakita, pati nga yung mga lumalabas na mali-maleta ngayon, na video na nilalabas ni attorney, di ba? Oh. Sinasabi ninyo AI. AI din yan eh. Ipakita ninyo ngayon live. Kasi yung kay Attorney Baligo, hindi mo pwedeng ipakita ng live yung kasi nangyari na yun. Pero ito, ipakita ninyo to ng live. 'Di ba? Ipakita ninyo ng live kasi pwede naman mag-live si Marcos. Bakit hindi niyo pinapakita? Ba't di niyo pinapakita? Anong problema? Malamang sa malamang, hindi niya kaya lumabas ng live. Bakit kaya? Yun ang tanong dyan eh. Kasi nga, malamang, maaari pala, hindi malamang, maaari, posible, na hindi na kaya ng Pangulo. Mamaya pag-uusapan natin kung anong pwedeng mga options dyan. Pero bago yan, ito muna matindi. Ito muna ang balita na ito. Panoorin natin. There is a wide variation in program appropriations as a share of the total budget across administrations. It was highest under President Marcos Jr. At 9% and lowest under President Duterte at 3.9%. Sa Supreme Court to. Highest kay Marcos sa apat na administrasyon. Arroyo, Aquino, Duterte, Marcos. Sa apat na administrasyon, malinaw na malinaw dyan, no? Ang pinakamataas, hindi lang doblete. Doblete. Ayun, no? 3.94 plus 4, 8. Lagpas ng doble kay Pangulong Duterte. And can you just imagine this, ha? Imagine nyo to. 6 na taon kay Pangulong Duterte. Kay Marcos, 3 taon pa lang. 9% na ng total budget ang unprogram. Ito, dinidinig ito ngayon sa Supreme Court, so hindi ho ito chismis. Ganyang kalala ang Marcos administration. Saan ka pa? Di ba? Saan ka pa talaga? Yan ang pinakamataas. Malupit ka talaga, Marcos. Iba ka, ibang level ka. Tuloy natin. Chief Justice, Your Honors, good morning. Still morning, right? Allow me to present my comments on the pending Supreme Court petitions questioning certain provisions on unprogrammed appropriations in the 2024, 2025, and 2026 General Appropriations Act. As former Senior Undersecretary and Secretary of Budget and Management, I have prepared 13 of the 39 post-EDSA 1 Revolution national budgets, Grabe, no? including the first and only budget under the Freedom Constitution. Notably, the 1987 budget already contained unprogrammed appropriations. From 2026, rather from 2005 to 2026, Congress approved unprogrammed appropriations exceeding those proposed by the President only 5 times. In 2010, under President Arroyo, in 2022, under President Duterte, and from 2023 to 2025, under President Marcos Jr.
The increases over the last 3 years, however, have been particularly large. So those are encircled there. Back, please. The blue line is the one in the NEP, and the red line is the one approved by Congress. This is not to argue that Congress may increase the unprogrammed appropriations as requested by the executive. This is only meant to reflect the monumental abuses done by Congress during the last 3 years, 2023, 2024, and 2025 national budgets. Basta yun ang summary, mga kababayan. There is a wide variation in program appropriations. Yan ang Share of summary. the total budget across administrations. It was highest under President Marcos Jr. at 9%. Ayan. And lowest under President Duterte at 3.9%. Ayan. So malinaw na malinaw po, hindi po fake news yan. Siyempre, pagkagaling sa SMNI, matik yan, verified yan. Yan, kaya lagi nating ano yan, ha? Basta pagka meron kayo nababali-balitaan at hindi nyo ninyo medyo pinagdududahan nyo, huwag nyo kagad i-share, ha? Huwag nyo kagad pong ano, kasi delicates po yan eh. Dahil pag share nyo yan, maaari po kayong maban, matanggal po yung ayon yung pinaghirapan. Ako, sa totoo lang, hindi naman po ako nangihinayang doon sa 1 million followers natin doon sa nawala, doon sa Banat by 1, tapos 500 followers natin sa susunod na Banat by 2. Hindi tayo nanghihinayan tayo doon sa mga pictures eh. Yun ang importante, yung mga memories, ika nga eh. Nandun yung mga picture, nandun yung picture natin doon sa aking personal account na kung saan si Pangulong Duterte ay nandoon at nanonood ng Banat Bay. Yung ang dami nating mga picture na gano'n na nasayang. Pero wala tayong magagawa. Gano'n talaga ang buhay. Life is just a matter of life. Diba? Kasi gano'n talaga eh. Ito na. Pag-usapan naman natin itong isa pang matindi dito, mga kababayan. Ito, malupit ito. Bakit? Ito na. Kaya importante na kailangan natin talagang si VP Sara Duterte. Bakit? Panoorin natin to. Mapakaganda nito. Ito. Panoorin niyo ito, abogado. So ito po, Section 8. In case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of the President, the Vice President shall become the President to serve the unexpired term. So yun na po, si VP Sara talaga yung next in line yan. So ngayon, ang next question, hindi pa naman, or yung ina-allege lang naman ay may sakit si PBBM. Paano naman magsasucceed si VP Sara kung buhay pa naman at functioning si PBBM? So yung ganung situation po, sa Section 11 naman yan papasok. Whenever Yan. Eto, kasi siyempre ina-allege, 'di ba, na buhay pa naman daw si Marcos. So hindi pa dapat palitan ni VP Sara Duterte. Ang tanong, may kakayanan pa ba? Capable pa ba? Ito yung nandun sa Section 11 ng ating Whenever the President transmits to the President of the Senate and the Speaker of the House of Representatives his written declaration that he is unable to discharge the powers and duties of his office, and until he transmits to them a written declaration to the contrary, such powers and duties shall be discharged by the Vice President as acting President. So in that situation po kasi, kung meron talagang malalang sakit yung Presidente which will make him unable to perform his functions, nandyan pa rin po siya pa rin po yung Presidente ng Republika, pero ang magdi-discharge na po ng functions of the President will be the Vice President as acting President. So yan po ang kailangan nyo i-take note. Magiging acting President po yung Vice President, pero the President is still there kasi once he will be able to recover tapos maka-perform na po siya ng functions niya, he will resume performing his functions as the President. So si Vice President po mawawala as acting President at babalik siya sa pagiging Vice President. Ito, malinaw ito. Hindi kailangan mamatay ni Marcos para maging Pangulo si VP Sara Duterte. Malinaw sa batas na pag hindi kaya ng Pangulo, may sakit, hindi niya magampanan ng kanyang trabaho na aayon sa ating konstitusyon, Section 11, magiging acting President ang Vice President. Kaya napaka-importante na malaman natin kung kaya pa bang bumangon ni Bongbong Marcos. 全城要及早準備 ，Action 安盛勝利2儲蓄保險系列，滾存20年，財富累積超過
Again, hindi ho ito chismis. Kaya importante that we demand proof of life. Actually, hindi nga proof of life ang demand natin eh. Kung capable pa ba ang presidente na mamuno. Hindi tayo papayag doon sa video nyo lang na ganyan, yung ganyan-ganyan yung video. Hindi tayo papayag dyan. What we need is a live public appearance of the president. Kaya niya pa bang sumagot sa mga tanong ng mga publiko, ng media? Kaya niya pa ba o hindi na? Kasi nga, ang ganda nga ho nung isang pinost ni Attorney Rowena Guanzon na ginawa din niya ng ama niya. At mapapanood natin yan sa video na nilabas ni Amy. May sakit na yung ama niya, pero hindi nila inilalabas. Nandun lang nakahiga na, hindi nila nilalabas in public na hindi na kaya ng presidente. At sabi ni Attorney Rowena Guanzon, kung ginawa nila yan noon, maaari nilang gagawin din ngayon yan. Na baka hindi na kaya ni BBM, and yet, kapit tuko pa rin sa kapangyarihan. Again, we are not wishing bad against the president or anyone. That is not good. That is not biblical. I don't like that. Paulit-ulit ko sinasabi yan sa aking channel. Ayokong mamatay si Marcos. Ang gusto ko pagdusahan niya lahat ng ginawa nilang kasalanan. So, ang punto lang natin dito, simpleng-simple. Kaya mo pa ba pamunuan ng ating bayan? Dahil malinaw sa sinasabi ni Attorney Neil Abayon, isa sa mga iniidolo ko, dahil napaka-professional, hindi katulad ni Attorney Kabutas, na ewan ko kung saan mo ba pinalaki yun. Pinalaki mo ata sa kanto yun eh. Ngayon, kapit ko siya sa mga DDS kasi wala na siyang followers nung binanatan tayo. Hindi, totoo. Nung binanatan tayo niya, bumagsak ang followers ng animal na yan eh. Oh. Kaya ngayon, kapit ko siya sa mga DDS. Oh. Huwag kayo papaloko doon kay Attorney Kabutas. Dito tayo kay Attorney Neil Abayon kasi ito very professional. Hindi ito kumakampi sa anumang partido o kulay, pero ito ay napaka-professional magpaliwanag. So this is most likely the reason po kaya yung grupo nila PBBM ay ayaw yung ganyang usapin kasi yun nga po magiging acting president niyan si Vice President Sara Duterte. Yun. And of course yung Duterte group gusto rin nila yung mga ganyang discussion kasi magiging acting president nga po si Vice President Sara Duterte in that situation. Okay, so yan lang naman po yan. So again, just to reiterate, even if buhay pa po yung presidente pero due to some serious condition ay he's unable to discharge his powers and duties ay pwede na po maging acting president yung vice president natin. Nako. So yan po, hindi naman talaga kailangan mag-antay na there is death, permanent disability, or removal from office or resignation before the vice president can perform the functions of the president. Magkaiba lang po yung designation nila kasi dun sa baba sa section 11, acting president pa lang po yung tawag dun sa vice president kasi pwede pa nga bumalik yung president later on. Whereas dito po sa section 8, kung meron na talagang death, permanent disability, removal from office or resignation, the vice president shall become the president na talaga. Presidente na po talaga ng republika dito yung vice president. And isa pa pong kailangan natin i-take note sa section 8, permanent disability kasi yung kailangan para mag-succeed from vice president to president yung VP. Okay, so compared naman po yan dito sa section 11, itong unable to discharge the powers and duties of his office is only temporary. Kaya acting president lang yung tawag sa vice president. Pero nevertheless po, pag acting president ka kasi may powers ka na niyan ng presidente. So pwede pa rin mabalikan na ni VP Sara yung mga grupo ni PBBM. And again, that is most likely the reason or the political reason kaya ayaw na pinapag-usapan nila yung health condition ni PBBM. Okay, pero i-clarify ko lang po wala akong sinasabing may stage 4 cancer po talaga si PBBM. I am just discussing the nuances kung bakit talagang mainit to siya na topic sa magkakaibang political groups po dito sa bansa natin. Okay? Napakaganda ng paliwanag ni Attorney Neil Abayon. Yan ang ating sa kanyang channel. Napakaganda ho ng kanyang channel. Marami po kayo matututunan dyan. Hindi, opo, napakaganda po talaga ng kanyang channel. Hindi ko po kilala ito, ang tao na ito. Honestly, hindi ko ito kilala. Pero ako po ay nanonood sa kanya dahil napakaganda ho ng paliwanag niya. Detail, minsan lang medyo, ang tawag dito, malumanay magsalita pero napakaganda ho magpaliwanag nitong tao na ito. Anyway,
Eto na nga po, pag-usapan na ho natin na dapat po bang pumalit na si VP Sara Duterte bilang acting president. Kasi sa akin ako naniniwala na sa tingin ko dapat nang pumalit ni VP Sara Duterte bilang acting president, di ba? Bakit? Siga Plus B5 Pro 極後修復面膜，蘊含黃牌修復成分。 Kasi nga, hindi na nagpapakita ang Pangulo in public. Wala nang live, wala nang public appearance, wala na. Buti pa si VP Sara Duterte, may live appearance. Oh, ito nga, pinagkaguluhan pa siya. Di ba? Ayan Acting president na ho yan. Dapat maging acting president na yan. Kasi ang tiwala ng taong bayan nasa kanya eh. Oo. Ipapakita ko sa inyo na tiwala ng taong bayan na kay VP Sara Duterte na. Ito, papakita ko sa inyo yung tiwala ng ating mga kababayan. Nangunan naman si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong survey ng WR Numero Research. Net 25, ang lakas ng mic nyo Sa tanong sa una, kung ngayon gaganapin ang eleksyon, sino ang iboboto mo? Kung saan 11 politiko at opisyal ng gobyerno ang nalumutang ang pangalan ng posibleng maging kandidato, si VP Sara pa rin ang may pinakamataas na porsyento ang nakuhang boto. At ilan naman po sa mga kababayan natin na nakausap ng Net25 News Team ang nagsabi po ng kanilang opinyon kung bakit nila iboboto si VP Sara bilang susunod na Pangulo ng Bansa. Tingnan natin ang karagdagang detalye sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Ali, si Vice President Sara Duterte pa rin niya ang nananatiling pinakamalakas sa contender sa mga presidential balls sa 2028. Patuloy na nangunguna si Vice President Sara Duterte sa pangalan ng presidential balls sa 2028 elections. Sa pinakuling survey na ginawa ng WR Numero Research nitong Marso, 35.9% ng mga respondent ang nagsabi na si VP Sara ang iboboto nila sa pagka-presidente. Tinanong ng Net25 News Team ang ilan nating kababayan. Bakit nga ba nila iboboto si VP Sara? Ayan, pakinggan natin. Bumalik po yung dati na may yung mga tao may kinakatakutan. Pero ngayon na mga tao maluwag. Kung ang magiging pala. Mga kinakatakutan para daw may balik. Kasi totoo nga naman, wala na kinakatakutan ngayon. Ang lupit ngayon. Hindi talaga, alam mo ang mga kriminal, iba mag-isip. Totoo, hindi ako nagbibiro. Ang mga kriminal, gago talaga yan, mga demonyo yan. So kailangan yung Pangulo, matikas, hindi parang, hindi pwedeng ganun. Kanya, katulad din ng kanyang tatay. Opo. Kasi yung seguridad ng mga sambayan na sa paligid, yung mga mas maganda ng panahon ng Duterte. Kasi ano naman siya ni Duterte. Kumbaga mga Duterte din ako ng panahon ni Duterte. Possible. Simula nung naupo si Tatay Digong ba? Nabawasan din yung mga alam nyo na yung mga nagkaroon ng war on drugs. Yung kontralaban sa tao na medyo nabawasan. Wala siya ngayon, parang bumalik yung mga krimen ngayon. Diba? Madami yung mga krimen. Mga namamatay. So, okay naman siya sa kanya katagalan. Ang percentage na nakuha ni VP Sara malayo sa pumangalawa na si Senator Raffy Tulfo na nagkakuha lang ng 18.5%, habang 15.7% naman si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Si Robredo ay una nang napabalitang nililigawan umano ng administrasyon para maging pambato sa 2028. Magkailang beses din silang nagkita ng personal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpunta sa Naga para sa isang proyekto. At ang ikalawa, sa Malacanang nang dumalo naman si Robredo. Nakita ninyo yung survey, di ba? Ang lupit Hindi, sabi ko nga doble. Ito, dali andali lang i-screenshot natin kasi doble ayan Wait. Yan.
Labo naman ito. Lakas ng ano ng net. Ito totoo. Ayan. Grabe, alam mo, sa totoo lang, hindi ako magtataka talagang pipilitin nila yung impeachment eh. Ayan, no? Ito. Si VP Sara Duterte, o sabihin, i-round up na natin sa 36 kasi 35.9. 36. Ano kalahati ng 36? Diba? 17.5. Hindi. O sa ikalahati na natin, gawin natin 35. O tama, 17.5, more or less, 17.5. O yun. O si Rapi Tulfo, halos kalahati lang ang tinamaan eh. Higit kumulang kalahati lang ang tinamaan niya. O si Robredo, 15%. O, wala. Alam mo Robredo, nakakasira sa'yo. Yung mga katulad ni Palsis. Kung kaibigan mo si Palsis, kausapin mo. Sabi mo sa kanya, manahimik ka na lang. Aside from ang pangit mo, ganun ba? Pangit ka rin naman. Oo nga, alam ko naman. Hindi, I mean kasi, yung kasi sobra eh. Hindi naman ako mapalait sa itsura kasi alam ko naman yung kalalagayan ng level ng utak ng mukha ko. Pero yung mga katulad niya, yun yung talagang amoy mabantot eh. Alam mo yun? Kayo naman mga kababayan. Huwag kayong ganun. Wala naman niya sa mukha, wala rin niya sa amoy. Nasa ano yan, nasa utak yan. Yun na nga, wala na nga utak eh. Wala na nga itsura, wala pang utak, di ba? Hindi, kaya ako sa'yo kausapin mo, Lenny Robredo, sila Palsis. Si Palsis, sino pa yung isa, yung ang gulo ng ngipin? Yung hindi nag-usap-usap yung ngipin, kaya kung saan-saan ang tubo. Kalimutan ko na yung analyst na yun eh. Tuloy natin tong balita na to. Tuloy. Okay. Inilusad na programa ng Pangulo para sa mga lokal na pamahalaan. Pang-apat sa listahan ng presidential ball si Senator Bongo na nakakuha ng 3.6%. Si Senator Risa Hontiveros na nagsabing handang tumakbo sa pagka-presidente kung siya ang mapipisil ng oposisyon, nakakuha lang ng 0.7%. Sa mga respondent na kasama sa survey, 19.4% naman ang nagsabi na hindi pa sigurado kung sino ang iboboto sa pagka-presidente. Sa pagka-vice-presidente naman, number 1 sa listahan si Go na nakakuha ng 12.2%. Dikit naman sina dating Senator Grace Poe at Senator Robin Padilla na nakakuha ng 11.9% at 11.7%. Nasa top 4 Hindi nyo napansin, halos lahat ng mga kaalyado, mga Duterte, yun ang nangunguna. Ganyan ang sinusuka ng taong bayan ang mga Marcos. Vice President, ang mga umaangat din, walang iba kung hindi Duterte, si Bongo, si Robin, si Marcoleta. ang proyekto. At ang ikalawa, sa Malacanang nang dumalo naman si Robredo sa inilusad na programa ng Pangulo para sa mga lokal na pamahalaan. Pang-apat sa listahan ng presidential ball si Senator Bongo na nakakuha ng 3.6%. Si Senator Risa Hontiveros na nagsabing handang tumakbo sa pagka-presidente kung siya ang mapipisil ng oposisyon, nakakuha lang ng 0.7%. Putang ina. Tingnan mo. Hontiveros, 0.7. Baka pag tumakbo akong presidente, magkaroon ako ng 1%. Biro lang. Tingnan mo, wala siyang naloloko dun sa ang mga parang sorry hindi naman to sa pagdi-disrespect pero parang ginagaya niya si Mama Mary sa pagsasalita, yung style. Hindi, alam naman natin, di ba, yun ang perception ng mga tao na ganun magsalita si Mama Mary na parang banal. So ginagaya niya, parang ang tutulong sa inyo para sa pag-unlad ng ganyan pa. Kala niya may nauutos eh. Sino kaya yung 0.7 na yan? Sino yung 0.7 na yan? Anak ng wewe kayo Mga baliw kayo Nakakaya kayo. Mantakin nyo, ang dami ninyo Sa mga respondent na kasama sa survey, 19.4% naman ang nagsabi na hindi pa sigurado kung sino ang iboboto sa pagka-presidente. Sa pagka-vice-presidente naman, number 1 sa listahan si Go na nakakuha ng 12.2%. Dikit naman sina dating Senator Grace Poe at Senator Robin Padilla
na nakakuha ng 11.9% at 11.7%. Nasa top 4 rin sa vice presidential balls na gustong iboto ng publiko si Senator Rodante Marcoleta na may 8.4%. Si PBBM na magtatapos na ang termino sa 2028 nakakuha ng 3.6% sa vice presidential survey. 26.8% naman ang nagsabi na hindi pa sigurado kung sinong iboboto sa pagka-vice-presidente. Ang survey ay ginawa mula Marso 10 hanggang 17 ng taong ito sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,455 respondents mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Ali, sinubukan naman natin makuha yung panig ng Malacanang patungkol dito kung ano yung kanilang komento pero wala pa silang tugon hanggang ngayon. Balik sa inyo dyan, Ali. Okay, 35.9% ang suporta nationwide ni Vice President Sara Duterte. So meaning, no, almost 36%. Malayo nga yung pangalawa na si Raffy Tulfo at 18.5%. Tanong natin, sino ang nasa likod ng WR Numero Research? Mads. Yes, Ali, sa pagkakaalam ko, mga political analyst, yung nasa likod nitong WR research na ito. Oo, yung binabanggit nila na figure ng undecided pa rin in both dun sa presidential at sa vice presidential slots, no? 19.4% ang undecided sa pagpili kung sino sa panguluhan, ano? So, yung ang sinasabi, malaking bagay pa rin itong 19.4% na parang tinatawag nating nakaupo pa rin sa fence, sitting sa fence pa rin, na straddlers pa rin, na pwedeng maging swing votes pa yan, ano? Malaki pa rin yung 19.4%. Yes, totoo ka dyan, Ali. Sila yung mga kababayan natin na nagmamasid pa rin hanggang ngayon kung sino nga ba yung talagang sa tingin nila karapat-dapat nilang iluklok pagdating ng 2028. At nanguna si Senator Bongo sa vice presidential slot naman, ano? At doon sa vice presidential survey naman, 26.8% mas malaki yung undecided. Pero pumasok din pang-apat pa si Senator Rodante Marcoleta. Mads? Yes, tama ka dyan, Ali. Pumasok yung pangalan niya. Alam mo, actually, Ali, mabanggit ko lang, no, nung sinabi ni Vice President Sara Duterte na meron siyang napipisel na kanyang magiging katandem para sa 2028, isa yung pangalan kasi din ni Senator Rodante Marcoleta sa mga lumulutang na posible na niligawan ni VP Sara na maging kanyang katandem. Pero wala pa namang kumpirmasyon kay VP Sara at ayaw niya rin kasing banggitin kung sino nga ba yung kanyang napipisel na maging katandem para. Kita mo yung kasunod niya, no? Si Raffy Tulfo. Hindi niya kasunod si Leni Robredo. Tapos sasabihin ng iba pag si Leni Robredo daw ang tumakbo, panalo na sure da. Di ba yun sinasabi ni Trillanes eh? Baliw din talaga ito si Trillanes eh, no? Di ba? Yan ang sinasabi niya eh. Oh. Ay, nako. Anyway, tuloy natin yung pagiging hibang ni Trillanes. 2028, dahil ito raw ay kanyang pinoprotektahan para hindi raw ito ulanin ng batikos lalo na at ganun yung ginagawa ng kanyang mga kritiko. Pag maagang nagdedeklara, ganun talaga, hindi ba? So ito, 1,455 respondents face-to-face, no? Na interviews to nationwide. Yes, at yung pulso, kasi minsan Yes. yung resulta ng survey naaayon dun sa period, no? Kung kailan ito isinagawa. March 10 to March 17, 2026. Ano ba yung ating nun? Ano yung background ng mga pangyayari ng mga balita nito? Recently lang yun eh, March yun eh. Hindi pa nagsisimula itong